ilang araw mula nang makuha ng Phoenix Suns si Nick Richards mula sa Charlotte Hornets, gumawa ulit ang front office ng isa na namang panibagong move matapos nilang i-trade ang 2031 first round pick papunta sa Utah Jazz upang makakuha ng tatlong future first round pick, 2025, 2027 at 2029 first round pick ng either Cavaliers, Timberwolves at Utah Jazz kung ano man ang papabor sa kanila. Ayon sa isang insider, ginawa nga po ng Suns ang ganitong klaseng pagbabago upang paghandaan ang gagawing trade kay Jimmy Butler. Desidido nga talaga ang team na kunin ito mula sa Miami Heat na syempre gamit si Bradley Beal na pinipilit nga po nilang mag-request ng trade. Alam nga ninyo na meron nga po no trade clause si Bradley Beal sa kanyang kontrata kaya kailangan muna nga nilang magkasundo ng superstar na ito upang mailipat. Willing rin naman nga ang Suns na gumawa ng isang 4-team trade kasama ang Milwaukee Bucks at Miami Heat kung saan dito nila gagawin ang pagkuha kay Butler at sa Milwaukee Bucks naman si Bradley Beal. Samantala, bago pa man magsimula ang laban ng Lakers at Wizards, ibinulgar na nga po ng isang insider magiging seryoso si Rob Pelinka sa paggawa ng trade 2 linggo bago ang trade deadline. Alam na rin naman nga nila na ang pinakakahinaan ng lineup which is eto ang kawalan ng isang legit na big man para kay Anthony Davis. Sa tuwing may nakakatapat nga sila isang kupunan na merong dominanting 7-footer, dito na nga po masyadong nanghihina si Anthony Davis sa ilalim. Kaya upang masolusyonan, kinukonsidera nga po nila ang ideya na pagkuha kay Daniel Gafford na siyang pinaka-fit na sentro na makakasama ni Anthony Davis. Hindi kagaya ng ibang mga big man, meron nga itong kombinasyon ng athleticism, malaking katawan at mabilis tumakbo na siyang rason bakit pinagkaka-interesyan sa ng husto ng Lakers. And speaking of Lakers, bagamat nahirapan sa simula ang team sa Wizards sa pangunguna ni Jordan Poole, nagawa para naman nila ditong unti-unting makalamang lalo sa second quarter papasok sa third quarter matapos mag-take over si LeBron James at Anthony Davis na sabayan pa ng pag-step up ng ilan sa mga role player hanggang sa makuha ang laro at nagpaangat sa kanilang record sa 23 wins, 18 losses. Sa pagkakatambak na naman kahapon ng Golden State Warriors laban sa Boston Celtics, mukhang mauulit na naman ang mga mangyayari sa kanila last season since hirap na hirap nga silang makagawa ng opensa kung hindi gagalaw ang superstar na si Stephen Curry. Sa madaling salita, malapit na naman nga pong mabigo ang kanilang kampanya ngayong taon kung hindi sila gagalaw o gagawa ng pagbabago sa lineup. Pero mismong front office na rin naman ng Warriors ang may kasalanan bakit sila hirap na maging competitive at nagsimula ito sa lahat ng problema mula nang i-trade nila si Jordan Poole at paboran noon si Draymond Green sa kanilang naging away. Hindi nga po na-manage ng maayos ang kanilang trade kay Poole gayong napakadali rin naman nga nilang inalis si Chris Paul sa lineup matapos ang isang taon plus wala rin naman silang nakuhang future draft pick. Ika nga'y tapon ang ginawa nila noon kay Jordan Poole para masolusyonan ang kanilang problema. Ngunit sadyang panandalian lamang yan dahil meron nga silang mas malaking problema na hinarap mula nang i-trade nila ito. Sa katunayan, simula nga po nang mawala si Jordan Poole sa Warriors, hindi nga po naging maganda ang kanilang kampanya. Maging ang mga fans nagsisimula na rin namang magsisi sa pag-trade nila dito dahil isa nga itong malaking pagkakamali na hindi na mababawi pa ng buong prangkisa.